lahat. At inom muna tayo ng pansit-pansitan. Para to sa arthritis. Ano naman ang arthritis? Pero sayang kasi nabunot natin to doon sa unang video natin. Doon sa mga halaman natin dyan sa loob. Hindi naman to nalagyan ng Stark LG. Kaya pwede nating gawing magkakainin para makabenefit sa ating kalusugan. Pagka may Stark LG na, huwag nyo nang kakainin ha. So ito ay para sa balisaw-saw, UTI, ang linis ng kidney, at lalong-lalo na maganda to sa may mga arthritis, joint pain, yung tatunog yung buto, crepitus, at yung mga yung para magkakaroon ka na ng arthritis feeling mo. Yan, kainin mo to. Huwag mo nang nguyain ng gusto. Konti lang tapos inom na ng tubig. Huwag nyo nasama ugat. Katawan lang pati. Dahon. Pati yung mga nakahon niya, pati may mga buto sama niya. So, galing yan dito. At nandun yan. Tingin ko, hindi naman nalagyan ng Stark LG yan. Kaya pwede natin inumin. So, ayan. Ano magagawin natin ngayon? So, ito pala. Nalala ko na. So, di ba? Nag-video tayo kung anong gagawin nyo dun sa mga leaf propagation natin. Yung leaf pullings ng leaf cuttings ng Aphrodite pagdating sa inyo. So, ngayon, tinanim natin yon dun sa unang video sa sphagnum moss. Ngayon, mag-experiment naman tayo. So, ito yung start ng experiment natin. Nalalagay naman natin, diba may mga water propagation tayo dito? Bakit kaya hindi natin lagay dito yung mga pinicula leaves, no? Although parang alam ko na yung mangyayari, matutunaw lang dahil ayaw ng pings ng sobrang basa. Pero malay mo, di ba? Hindi pa naman natin tinatry. Dahil marami tayong pinicula Aphrodite dito, ayun yung gagamitin nating experiment materials. Kuha tayo ng mga healthy leaves. Ayan, itatanim mo to. Sure na may isa kang pinicula Aphrodite. Pero gagawin natin tong experiment. Mga 3 piraso lang, huwag sobrang dami. Kasi kahit ako, alanganin ako sa gagawin ko. Pero sa ngalan ng pagkatuto, diba, experimentation, dahil alam na natin na pwedeng tumubo yan sa sphagnum moss and perlite and pure sphagnum moss. Paano kung pure tubig? No, may gumawa na ba nito? Wala, dahil alam nila matutunaw. Pero tayo, tatry natin to para alam natin kung anong mangyayari talaga. Matutunaw ba talaga? Ayan, so hindi ko agad ma-update sa inyo. Pero kung sakaling matunaw agad, sasabihin ko agad sa inyo. So ang gagawin lang natin, ayan, matag. Uy, baliktad yung isa. Uy. So ayan. So nilagyan natin dalawang maayos, isang nakahiga. Malay nyo, may kinalaman pala yung paghiga. Kung nakahiga, baka hindi mabuhay kasi nga hindi optimize yung kanyang position. Pero malay nyo naman, dahil nakahiga, mas mabilis tumubo. Pero nung hinawakan ko yung leaf, naging sticky. Ayan. So ngayon na mainit ang panahon, huwag niyong ibababad ng gusto yung sphagnum moss. Ginawa ko lang yung kanina kasi ginamit ko to pang toppings doon sa bagong dating na honeycast butterfly natin. So ayan, pag binababad nyo kasi yung tray sa water tray at nag-spray kayo ng Maxi nung nakarang linggo, tayo naman hindi natin ginawa yon. Pero once na babad dyan, maaaring magka-algae. Lalo na dito, hindi napindot ko na naman. So dito kasi, shaded. Hindi siya full sun.
Kaya maaaring mag-RJ. Pero kung sa pool sign yan, kahit i-water trim mo, walang problema. Yung kinain kong pansitan kanina, may aftertaste yun. Parang mint. Pag hindi kayo sanay, baka hindi kayo matuwa. Pero parang mint lang naman. So yun lang yung gagawin natin. Yung iba pa ba tayong ilagay? Tingin nyo. May Pingicula primuliflora dito. Hindi, doon pala sa labas maraming Pingicula primuliflora. Yung nag-flower. Ang kukunin natin yung hindi nag-flower syempre kasi kailangan niya yung energy ngayon eh. Wala namang ibang Pingicula flower dito kaya alam ko na hindi successful yung pollination, pero hindi na natin pupatulan kasi malay mo may carnivorous grower din pala sa paligid, may pin siya. So kukuha lang tayo ng leaf, ito pa lang, leaf fullings. 1, 2 and 3. Lagay natin to dun sa tubig. Diba? Makulit tayo eh. Gusto natin malaman yung totoo eh. Diba? Maglagay tayo. Lagay rin tayo ng Venus flytrap pala. Kasi dati failed tayo eh. Malay nyo ngayon maging successful na. Dahil hindi na tayo kasing kulit dati na tingin ng tingin. Ngayon eh hinihintay-hintay na lang natin. Dahil marami na tayong plants. So maglalagay ako ng leaf pullings. Ano ba yung marami natin dito? Ito. Dito eh. Kuha tayong leaf pullings dito. Nakakawang tanggalin eh. No? Pag magaganda yung tsura. Kaya na tayo kukuha. Nakakuha ko dito. Dito na lang sa kaya lang, hindi naman to acclimated. No? Hirap mag-decide, no? Kahit na sabihin mo marami kang halaman, parang ayaw mo isakripisyo yung halaman para lang sa mag-experiment. Sayang kasi. Pero sige, dito marami naman tayo. Ito na lang. Kuha ako dito ng mga leaf. Ayan, nakakuha tayo sakto 3 peraso. Kaya lang maliliit eh. So itanim natin ito pabalik kasi binunot natin ito. Kaya na mabuhay pa siya. So ngayon, lagyan natin ito. Tingnan nyo, ang liliit. Pero ang kagandahan, may rhizome silang 3. So kaya possible na mabuhay ito. So meron na tayo dyan. Pingicula Aphrodite, Pingicula primuliflora at 3 maliliit na leaf pullings ng BFT. So ano na lang kulang, Nepenthes. Hindi naman napopropagate ang Nepenthes dyan sa water propagation. Cuttings po pwede. Meron naman tayong cuttings doon. Gusto nyo ba i-try natin? Kaya wala tayong styrobox na kasi tinutusok yun. Pwede yun si styrobox para lumutang. Basta yung ilalim ng cuttings nasa tubig. Tapos yung upper part nasa taas. Gawin natin gusto nyo. Saglit ha. Kukuha tayong cuttings. Hindi na tayo naka-dual camera para hindi nyo makita yung matabang mukha natin. Pakain ng marami nitong pasok bago. So ayan. Ito yung nakuha nating Nepenthes cutting sa baba. So para ma-upgrade natin yung ating leaf water propagation sa baba. Pinuputol ko to eh pagka nagpo-propagate ako kasi nahihirapan yung plant minsan pagka iniiwan mo siya, iniiwan mo yung dulo, tagal nung strike. Hindi lang talaga ako magaling sa Nepenthes. Minado naman tayo doon.
Kaya mas preferred ko yung seeds kasi kaya niya yung pagiging noob ko sa Nepenthes. Kumbaga matibay kasi ang seeds eh. Ang mga seed grown. Pagka sa seeds, halos wala akong nagiging problema. Seed grown pala. Kaya yung mga baguhan dyan, galaga kayo ng lowlands plus bumili kayong seeds. Kasi madaling alagaan yung mga seed grown na mga Nepenthes kesa dun sa mga full grown na. Yung mga kolektor na dyan, level, no? Tsaka yung mga magagaling na. Pwede na yung pwede na sila bumili ng malalaki talaga. Mahal. Ewan ko. Hindi ko pa talaga ganun kagamay yung pag-aalaga ng Nepenthes. Anyway, ilagay natin to dito. Sa tingin ko ilulutang naman to. So ang gagawin ko lang, kita nyo may butas naman yan eh. So ilalagay ko lang dyan yung mga cuttings natin. So ilan ba to? 2. So bawat kanto. Pag naging successful to, hindi maganda, di ba? Ganito na gagawin ko palagi dahil hindi naman ako rin ganun kagaling sa pagpo-propagate ng Nepenthes na walang roots. Mas malaking bagay ito kung magiging successful. Ang problema ko lang ganito, once na magugat to, pag hinila ko pabalik, masisira yung plants. Kaya ang gagawin ko, gugupitin ko na rin gupitin ko na lang yung eto para makuha ko yung, kung sakaling mag-uugat para makuha ko yung rooted na halaman. Yan. So ganyan ang gagawin natin. So hindi ko sinasabing gayahin nyo to kasi rated PG to. Kasi experiment to, hindi to yung mag-guide. Experiment. Pwede nyo gayahin tulad na nung lumaya sa akin ng propagation ng water propagation. Maraming magsasabi sa inyo na okay yung water propagation, pero ako hindi ko sasabing okay kasi nung tinry ko tong water propagation dati, hindi ako naging successful. Ngayon na lang ako uli nag-try kasi isip ko dati hindi ako naging successful kasi palagi kong kinagalaw, tinitingnan yung bote, inikot-ikot ko. So hindi talaga siguro mabubuhay yun kasi hindi siya stationary eh. Pero ngayon, stationary na to, hindi ko na to ginagalaw. Nagagalaw lang to pag naalog at may damadaan. So dito tayo, lagyan natin siya sa walang mga tanim. Taas pala. Putulin pa kaya natin to. Kasi kung mataas, matuuntog siya dito sa mga pinatong ko eh. Ano po? Putulin ko lang saglit lang. Ayan, pinutol ko na. Kaya naging 6 tong leaf. Leaf. Itong Nepenthes cuttings natin. Dito ko banda lalagay kasi pagka maglagay na naman ako ng mga leaf dyan, maabala sila. Kaya dyan na lang. Kung gumalaw sila, bahala sila sa buhay. Meron ko sila lalagay. Balik na natin itong cyclosecta. Dito muna pala tayo. Ito muna. Yan. Tapos cyclosecta. Kasi cyclosecta VIP yan. Kasi medyo rare. So yun lang. So hintayin na lang natin kung anong magiging reaction nila. Basta, ayan ang ginawa natin. Lumutang naman. Diba? Anong lumulubog Titanic tong natin experiment, pero hindi pa naman siya lumubog totally. Kung sakaling lumubog yan, pwede natin kailangan ng styro para mampalutang. Pero ayan, ganyan muna. Ayan, lumulubog yung hindi nagiging level yung ating kaya nilagyan ko na yung styro. Tingnan natin kung makakatulong yan. Gawa natin ng yate na to. Ayan. Ayan, tingnan natin kung hanggang kailan siya lulutang ng ganyan. Lagyan ko na ng styro sana hindi ka na lumubog. Diba? Kaya ang experiment trial and error yan. Ang ibang ginagawa nila styro talaga, doon na nila tinutusok. Which is patingin ko mas okay yun.
Kasi lulutang talaga yan. Eto, parang gumagawang bangkang papel dito na kailangan lumutang talaga siya ng palagian. Kasi kung hindi siya lulutang, sayang yung mga leaf propagation natin. So ayan, hanggang ngayon ay nakalutang naman siya. At sa tingin ko, magaan lang naman yung mga leaf. Ayan, kung sakasakali na lumubog siya mamaya, hindi lumubog siya. Lalagyan na lang natin siya ng additional styro na ritaso para lumutang. Sinisiksik ko lang yun dun sa likod ng seedling tray. Ayan. So ayan, ayan yung ating ginawa. Kita. Anong ginawa natin? Nepenthes water propagation. Nakikita ko naman may nagiging successful naman yung iba. Tayo hindi ko alam, hindi ko mapapromise, pero at least yan natinry natin. Ang medyo alanganin lang ako dyan yung pinikula, kasi wala pa ako nakikita pinikula na water propagation. Pero malay nyo, merong nag-aalaga na ako nakitang pinikula primuliflora na naka-submerge sa tubig at namumulaklak yung pinikula primuliflora niya. How about yung leaf? So, pwede kaya yun? So titingnan natin, no? After ng ilang linggo or araw, pagka may nakita na akong changes, negative or positive, progress or failure, sa papakita ko sa inyo. So yun lang muna. Salamat sa pagtsatsagang manood sa ating pag-experiment at pag-aalaga na rin, no, ng mga carnivorous plant dito sa ating growing area. God bless and bye-bye.